Uy, asan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay. Ito na ako, oh. Ano na? Nakakasuya na. Bakit palaging may ginagawa kang tama? Laging may duda. Kapag may opinion ka, sasabihin feeling mo. Kapag nanahimik ka, tatawagin kang duwag. Wala naman tamang galaw. Pati pagpapost sa social media, binibigyang kulay. Wala ko nang pwedeng sabihin. Kapag nagtanong ka tungkol sa injustice, nag-tag ka agad. Ang bilis magpagsag, lalo na kapag babae ka. Katulad ng kaibigan ko si Lian, sumali lang sa rally. Nagka-record na. Parang kasalanan pang ipaglaban ng karapatan. At dahil babae siya, ginawang biro ng mga lalaki. Nag-iinarte lang yan, drama queen. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pananaliksik para sa kanilang presentasyon, napagdesisyonan nilang magpahinga muna. Ngunit sa sobrang pagod ay hindi na nila napigilan ang kanilang antok. Tara mga pahinga dun! Kapagod mag-research? Oo nga eh. Tara, Idlin! Sige. Ano ba? Ay, gag! Aray ko! Di ba ikaw si ano? Siya nga! Siya nga! Siya nga! Mukhang marami na kayong iniisip ah. At oo, ako nga si Teresa Magbanwa. Sumunod kayo sa akin. Ano bang mga katanungan nyo? Eh bakit po ganun? Hindi na po ito labanan ng baril at espada, pero labanan pa rin. Anong ibig sabihin mo? Labanan sa pananahimik, sa diskriminasyon, sa pagiging babae sa isang mundong pinapatakbo ng patriarka. Kapag lumaban kami, mali. Kapag umiyak kami, mahina. Tama po. Sa rally ang unang tinatarget ay mga kababaihan. Hindi dahil akala nila sila ang delikado, kundi dahil akala nila sila ang pinakamadaling patahimikin. Noong unang panahon, hindi kami pinapahawak ng mga armas. Tagaluto, taga-alaga, yun ang papel ng isang babae. Pero po, ano iyon? pero paano niyo po kinaya? Kasi kami, kahit nagaanong tapang namin, napapagod din. May point pa talaga na parang wala namang nakikinig. Kaya minsan, madali nang manahimik para walang away, walang red tag, walang banta. Alam kong mahirap, kahit ako napagod. Ang dami nang tinanggihan ng mga sundalo. At ang payo ko lang sa inyo, huwag kayong matatakot na pagsabihan kayo na mapang-ahas. Umupo muna tayo. Mas mainam na matawag ka na mapang-ahas kaysa maging bahagi ka ng pananahimik. Piliin mo maging tinig sa sistemang bulong. At higit sa lahat, huwag mong ikakahiya ang isang pagiging babae. Nung pinili kong lumaban, hindi ko sigurado na mananalo ako. At sigurado ako na may susunod sa mga yapak ko. At kayo yun. Napagtanto nilang ang lahat ay isa lamang panaginip, isang mahiwagang sandali ng diwa kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsanib upang mag-iwan ng aral na hindi kailanman mabubura. Alam ko na! Napanaginipan mo din ba? Oo. At sa paglaho ni Teresa Magbanwa, naiiwan ang kanyang tinig, hindi bilang isang alamat na napapako sa nakaraan, kundi bilang buhay na aral na patuloy na gumagabay sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay hindi patay na pahina ng aklat,
kundi isang buhay na panawagan para sa pagkilos, pagkakaisa at paninindigan sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon.